galit na galit sa kanilang hipag pero ngayon po oras na para ilabas ang kuya po na tumatayong haligi ng kanilang tahanan para po malaman na natin ang kabuuan ng kwentong ito at ng problema nila. Narito po si Kuya Rogelio June Villarreal. Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Please, please! Please, please! Please, please! Please! Kung di dahil sa inyo, hindi ka masasaktan. Kung hindi, pagtatanggol ko sa'yo. Dahil sa'yo! Mayabang ka, naglasis ka! Okay, sandali lang. Hindi tayo magkakaunaw. June, iisa-isahin po natin ang problemang ito para tayo po ay magkaunawaan. Masyado po kayong nagsisisihan. Hindi natutuwa ang mga magulang ninyong nakikita, nagkakaganito kayo. Sabi mo, para hindi na ako maghirap. Bal! Ha? Ha? Ano yung akin? Ang nakatira ka ron, Marmar! Sandali lang. Masyado ka rin! Sandali lang po. Sandali lang po. Hindi ka kita dinala sa ospital! Lorna, sandali. Hindi makakatulong. Lorna, wala munang magsasalita sa inyo. Sandali lang po. Sabi ko sa'yo, Mang June, kailangan po kayong pumarma. dalawa! Lorna, respetuhin mo rin naman ang kuya mo. Karma sa'yo yan, kaya ka nagulang. Ay, Lorna, Diyos ko. Hindi mo dapat sabihin sa kuya mo yun. Lorna, Tawagin mo si Dave! Andiyan ba si Dave? Oh, nandito! Oh, yan ang gusto mo. Pati Lagi yan mo si nahabol Dave. ng mga ano. Pati Ayaw mo yung kaya ka tubig. nagkakaroon ganyan. Lorna, Bulag lang yung nakikiusap bata, ako sa'yo. malilit na yung bata, hindi makakuha Nakikiusap ng ako sa tubig. inyo. Ano pa ba ang salita na gusto ninyong manggaling sa akin para maunawaan ninyo pare-pareho kung gaano kayo kaswerte kumpara sa posisyon ng kuya nyo? Alam nyo kung gaano kahirap ang mawala ng paningin? Hindi nyo ba naiintindihan yon? Sandali lang po, Mang June. Kasama nyo magtrabaho Mang yun. June. Ako, paano yung mga anak ko? Anong hirap? Mang Napupunta June. sa ampulan. Sandali lang, hindi niya kagustuhan yun, Luz. Walang may gustong tao na mabulag. Lumihirap kasi kayo ng tapang sa alak. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng mabulag? Diyos ko, Panginoon. Sakit. Ganyan lang kayo. Ikaw, Marmar, muntik mo lang umampas sa ulo. Kung hindi ka ilawat. Ha? Alam, gusto mo June, na tama na tapusin po. yung buhay mo para hindi ka na maghirap. Mang June, Ha? Tama ba yan? hindi ko alam Ako, kung anong sobra klaseng ako puso meron kayo. Yung lahat yung bahay ng magulang ko Hindi eh. pwede angkinin yan. Kaya Naangkin mo nga eh. Ako lang Ay, patayin yung dalawa yan. nga eh. Bahay ng magulang ko Mang eh. June, Ikaw yan, di ba? Mang Ako June, yan. kumalma lang po kayo. Alam nyo, hindi ko alam kung ano pang salita ang gusto ninyo, Luz. Sa puso, Kagagawa tatad ako eh. Binabayaan nila yan. Kami! Kami ko nga yan! Pabayaan ko lang! Ito na! Pamilya ko! Sandali lang, sandali lang. Nalagyan ko ng basura! Sinusubsub ko yung basura ko! Siguro po sa pagkakataon na ito, kailangan ng mahabang counseling ng ating mga bisita kasama po ang ating trio tagapayo dahil nakakalungkot pong isipin na wala na po silang pinakikinggan at nais po namin na sana kahit paano ay maliwanagan po ang mga isip nila. Malilibang po kayo ron. Kailan nag-umpisa yung sakit mo? 2006 pa. Okay, ngayon, pagkatapos So, palabas-labas ka ng ng mental? Huwag na yung, kangay laging galit. Huwag nang masyadong, Ayun nga, minsan Ha? yun, hindi na ako naggalit dahil Oo. pag iniisip ko yun, lalo ko namumblame. pag-aralan yung libangin ang inyong sarili. Ano po bang alam niyo libangan? Wala nga po, wala kaming kuryente, wala kaming radyo. Kahit maliit na radyo, humihingi ako ng radyo sa mga kapatid ko, hindi ako binibigyan. Yung sinasabing sakit, sakit yun ng baliw. Sakit Opo, na alam may po sira. namin, alam. Kaya nga, ba't kayo hindi nyo maintindihan? Kayo Kapatid basta nyo? mga- Naintindihan po namin. Unang-una nakakita na yun, tapos kayo walang sisi. nakita na. May depression yun, kaya ganyan sigaw ng sigaw. Kami pong lahat dito sa Face to Face ay talagang nalungkot, natakot at naalarma sa pinagdadaan ng problema ng inyong pamilya.
Nais po namin talaga kayo na matulungan na maging bukas ang puso ninyo at isipan. Natanggapin na lahat po kayo ay pare-parehong may mga naging pagkakamali at alam naman natin yon, Doktora, na siguro kunin na nila ang pagkakataon na ito na makalimutan ang nakaraan at patawarin ang isa't isa. Totoo yan, Chang. Alam mo, kasi unang-una, kung napansin nyo kanina na yung silakbo ng kanilang damdamin ay sobra-sobra. Nagkakaroon sila ng posibilidad na mag-pile up ng anger. At pag ito ay hindi na aalis sa kanilang mga kaloob-looban, chances are ganyan ang silakbo ng kanilang damdamin. At sana, sabi ko nga, paulit-ulit natin kanina na tinutulungan sila kung paano ma-explain yung paghihirap na naranasan ng mag-asawang sa pulang panig. Alam niyo po ba, ang isang taong merong depresya or nagkakaroon ng problema sa pag-iisip, hindi po sa utak, sa pag-iisip, napakahalaga po ng tinatawag nating support system. At sino po ang support system? Ang pamilya, ang kapatid. Sana maintindihan nyo kung paano yun at kung paano to makakaapekto. Yung nararanasan ni Rodeline, kung nalalaman nilang wala po pa siyang gamot na makakapagpagaling hanggang ngayon. Kaya nakakalungkot po yung ginagawa nyo. Dahil kasi may mga pagkakataon na kayo rin po ang nagtitrigger ng tinatawag natin na yung possible na breakdown. At kung mawala si Rodeline at magkaroon ng mawala sa tamang ulirat, paano na po si Mang June na nagsasuffer din? Meron po tayong tinatawag na depression due to a medical condition. Wala po siyang paningin. Dati siyang nakakakita. Todo-todong pagkakalungkot. Kung noon nakikita niyo lahat ang mga bagay-bagay, tapos ngayon wala. Kung nalalaman nilang po yung nahihirapan na damdamin ni Rodeline dito at ni Mang June, parang pwede lang sabihin na sana maranasan niyo din para maintindihan niyo. Dahil si Rodeline po, ngayon, ay yung mga taong ganyan, ang tendency po, pinakamadali sa kanila, bumitaw. Manginginig na yan sa takot. Pero natutuwa ako dahil pinipilit ni Rodeline na paglabanan lahat. Kahit na 1 taon na siya na nakapagpa-check up siya, pero wala siyang pambili ng gamot. Kaya nagpapasalamat ako, Rodeline, na unang sinabi mo sa akin na pipilitin ko po at hindi ako bibitaw at kakayanin mo na magsasama pa rin kayo ni June sa hirap at ginhawa. Yun lang po, Chang. Marami pong salamat, Dr. Camille. Napakasakit isipin, Attorney Acosta, na ang pinag-ugatan ng problemang ito na lumalim na ng lumalim ay ang bahay na iniwan ng kanilang mga magulang. Siguro po ngayong kaharap natin lahat ang magkakapatid para po mas maunawaan nila kung ano ang dapat at mas makakabuti para sa kanila na gawin dun po sa bahay. Ang aking payo, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung pwedeng ibenta, paghati-hatian, ang mapagbebentahan gawin. Kung meron isa namang kakayahan, may kakayahan sa pamilya at nais niyang ipreserba ang bahay na yan, pwede rin. Ngunit kinakailangang suklian niya ang mga anak na merong karapatang magmana. Tungkol naman sa suporta, tiyang ami, tandaan natin na ang ating batas, mayroong sinasabi rin sa suporta sa mga anak, sa mga